Ito pala ang kwento ng buhay ni dating House Speaker Jose De Venecia Jr. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin, si Jose De Venecia Jr., na mas kilala bilang JDV o Manong Joe, ay isa sa mga pinaka-impluwensyal na leader sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang makulay na karera ay sumaklaw sa larangan ng pamamahayag, pandaigdigang negosyo, at record pagsirang pamumuno sa lehislatura ng bansa. Kapanganakan. Ipinanganak siya noong December 26, 1936, sa Dagupan City, Pangasinan. Pamilya. Siya ay anak ni Judge Jose Ravigo de Venecia Sr. at ni Casimira Villamil Claveria. Ang kanyang lolo na si Guillermo de Venecia ay nagsilbing municipal president, alkalde, ng Dagupan. Pag-aaral. Nag-aral siya sa Dagupan Elementary School at sa De La Salle College High School. Nagtapos siya ng kursong journalism sa noong 1955. Habang nag-aaral, naging editor-in-chief siya ng yearbook ng paaralan na The Ages, patunay ng kanyang maagang husay sa pagsusulat at pamumuno. Batang mamamahayag. Sa edad na 19, naging Manila Bureau Chief siya ng Pan-Asian Newspaper Alliance, isang pambihirang tagumpay para sa isang napakabatang mamamahayag. Diplomatiko at inobador sa ekonomiya. Noong huling bahagi ng dekada 1960, nagsilbi siyang diplomat sa Saigon sa panahon ng digmaang Vietnam. Dito niya nabuo ang konsepto ng Dollar Remittance Program na naging mahalagang sandigan ng ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapadala ng dolyar ng mga Pilipino mula sa ibang bansa. Negosyanteng tagapanguna. Bago ang kanyang malawakang pagpasok sa politika, naging matagumpay siyang negosyante. Pinangunahan niya ang eksplorasyon ng langis at gas sa Palawan at sinimulan ang malakihang pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino sa gitnang silangan at hilagang Aprika, isang hakbang na naglatag ng pundasyon para sa modernong overseas employment program ng bansa. Ang 5 beses na Speaker ng Kamara. Si Jose De Venecia Jr., ang kauna-unahang mambabatas na nahalal bilang Speaker ng House of Representatives ng 5 beses, sa dalawang magkaibang panahon, 1992 hanggang 1998 at 2001 hanggang 2008. Arkitekto ng Rainbow Coalition. Nakilala siya bilang Architect of the Rainbow Coalition, isang estratehiyang pampulitika na nagbuklod sa iba't ibang partido upang maipasa ang mahigit 200 mahahalagang batas reforma sa panahon ng administrasyon ni Fidel V. Ramos. Tagapamagitan ng kapayapaan. Isa siya sa mga pangunahing personalidad sa pagbuo ng 1,976 na peace agreement sa pagitan ng pamahalaan at ng MNLF. Pinangunahan din niya ang pagsisimula ng usapang pangkapayapaan sa mga rebeldeng militar at mga lider komunista. Pagkandidato sa pagkapangulo, 1998. Noong 1998, tumakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas ngunit pumangalawa kay Joseph Estrada. Pagkatanggal bilang Speaker. Noong Pebrero taong 2008, matapos ang hindi pagkakaunawaan kay Gloria Macapagal Arroyo, kaugnay ng isyong NBNZTE scandal, siya ay napatalsik bilang Speaker sa isang makasaysayang botohan sa Kamara. Mga huling taon at pamana. Espesyal na sugo. Noong 2017, itinalaga siya ni bilang Special Envoy for Intercultural Dialogue. Pamilya. 2 beses siyang nagpakasal, una kay Victoria Perez na kalaunay na uwi sa diborsyo, at pangalawa kay Georgina Gina Vera Perez. Nagkaroon siya ng 6 na anak, kabilang si Christopher De Venecia na isa ring politiko. Pagpanaw. Pumanaw si Jose De Venecia Jr. noong ika-10 ng Pebrero taong 2026 sa edad na 89. Huling pagkilala. Noong unang bahagi ng 2026, nagsagawa ang pamahalaan ng mga mataas na antas na serbisyong paggunita bilang parangal sa kanya bilang isang tagapagtayo ng mga tulay at tagapagbuklod ng Republika. Ginunita rin ang kanyang alaala sa pamamagitan ng Jose De Venecia Jr. Building and Museum sa loob ng Batasang Pambansa Complex. Kabuoang pamana. Sa kabuuan, si Jose De Venecia Jr. ay kinilala bilang isang leader na naglatag ng pundasyon sa reformang pambatas, nagtaguyod ng kapayapaan, at nagbuklod sa magkakaibang puwersang pampulitika para sa mas malawak na pambansang layunin. Ang kanyang buhay ay patunay ng dedikasyon sa serbisyo publiko at sa paghubog ng makabagong Pilipinas,
Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!